Narito mga kapare ko ay ang Tecno Pova 5 Pro. At sa video na ito mga kapare ko ay pag-uusapan natin yung naging experience ko sa Tecno Pova 5 Pro. I-share ko sa inyo yung mga bagay na nagustuhan ko sa phone na to at yung mga bagay na hindi ko nagustuhan. At sasagutin ko rin yung mga tanong na mas better ba to na bilhin kaysa sa Tecno Pova 6 Pro na bagong labas lang ngayon. At sa tanong na kung okay pa bang bumili ng isang Tecno Pova 5 Pro ngayong 2024. Lahat yan mga kapare ko ay pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo, tara! Magsimula na tayo. Let's go! So for context mga kapare ko, yung naging daily driver phone ko talaga ng 2023 ay ang Poco X5 Pro. Nasabi ko na rin naman yan sa Poco X6 1-month review natin, pero meron ako dong backup phone or secondary phone na kung saan ginagamit ko pag nalobat na yung Poco X5 Pro or ginakailangan ko ng extra device at that moment, yung nabubunot ko sa drawer or dun sa bag ko, itong Tecno Pova 5 Pro. Kaya super valid kapare ko yung video natin ngayon dahil syempre, meron na tayong experience dun sa device and also matagal ko na rin siya nagamit kahit paputol-putol. Anyway, tara pag-usapan natin yung mga nagustuhan natin at hindi. Okay, simulan natin sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa Tecno Pova 5 Pro. Medyo madami to pero bibilisan na lang natin. Unang-una, yung kanyang battery. Yung madalas kasing activity ko dito sa Tecno Pova 5 Pro dahil nga secondary phone ko siya, ay mga common use lang din. Kagaya ng social media, magre-replay sa mga comments ninyo, magre-replay sa mga chats ko sa Messenger, and also ginagamit ko rin siya sa panonood ng mga YouTube videos, Netflix sometimes, and then, syempre, meron ding halong gaming. Sa gaming naman, hindi hardcore yung paglalaro natin dito. Hindi tayo naglalaro ng Genshin Impact dito or other games na medyo mabibigat. Dahil ang madalas ko nilalaro dito is mga offline game kagaya ng NBA 2K20, PPSSPP Emulator, Dolphin Emulator, Mogen Game, and also kung may online man is Mobile Legends lang and CODM. That's all. So based doon sa lifestyle ko kung saan ko siya ginagamit, yung kanyang performance pagdating sa kanyang battery life ay okay na okay para sa akin dahil nabibigay niya lahat yung need ko para doon sa mga ganong scenario. Which is nice pagdating sa akin. By the way, 5,000 mAh nga pala yung battery capacity netong Tecno Pova 5 Pro at meron siyang 68 watts fast charging support, which is okay na okay yun. Next naman kapare ko, yung nagustuhan ko dito na features niya is yung kanyang light indicator. Okay, dito support na to, napaka-subjective ng part na to dahil yung iba sa inyo hindi naman gusto yung mga mini light indicator ganyan, pero dahil nga ito yung aking experience, para sa akin, nagustuhan ko siya dahil malaki yung sakop ng kanyang light indicator. Unlike sa Tecno Pova 6 Pro na mas pinaliit at hindi masyadong kita. Pero hindi yun yung reason ko bakit ko nagustuhan yung kanyang light indicator. Yung pinaka naging reason kasi niyan, kahit nakamute yung device natin, ay gumagana yung kanyang light indicator. Nakatulong to sa akin dahil nga mahilig ako mag voice over or madalas na ginagawa ko is voice over sa mga videos natin, which is, pag merong mga nagchat-chat sa other phone ko, talagang tutunog. Kaya ang pinaka-way na kinakailangan kong gawin, kinakailangan kong i-mute kapare ko yung mga devices na yun. Pero syempre, meron tayong mga important chat, malay nyo, emergency. Paano ko malalaman? So, dun papasok yung Tecno Pova 5 Pro light indicator dahil gumagana siya kahit nakamute yung mismong device. Which is, maa-aware ako kahit na nagbo-voice over ako nang hindi na di-distract sa ginagawa ko. Which is maganda yun mga kapare ko. At least for me, ewan ko lang sa inyo. Pangatlo naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang storage. Basic lang dahil nga yung kanyang RAM and ROM ay medyo malaki, which is 8GB and 256GB of internal storage, na naging reason kung bakit napakadami kong nalagay sa kanyang mga offline games kagaya nga ng mga Mogen games. Halos lahat siguro ng version na try ko dito. And then PPSSPP at saka yun nga mga common offline and online games na nilagay ko dito. So ang pinaka naging useful sa akin yung storage and RAM neto, unang-una multitasking para sa RAM niya. Kaya ko mag-open ng YouTube, ng Facebook, ng games, ng mga offline games, online games, ng sabay-sabay na hindi siya nagkakaroon ng problema sa paglo-load. And then pagdating naman sa storage, marami ako nalagay kagaya nga ng sinabi ko, mga offline games and also other online games, which is napaka-pretty common na benefit pagdating sa storage. So yung presyo niya kasi, syempre, pasok yun para sa kanyang storage part, para sa akin. Anyway, yung next naman na nagustuhan ko dito mga kapare ko is yung kanyang camera part, pero dun lang sa kanyang camera side. So hindi siya ganun ka-okay talaga sa video, pero pagdating sa camera, para sa kanyang presyo, okay na po siya para sa akin. So sarili kong criteria yon, and to be honest, kahit sa criteria ko ng presyuhan, okay na yung camera niya para sa kanyang presyo mga kapare ko. Huwag nyong i-expect na magiging flagship level performance yung camera nito para lang sa presyo niya, which is under 10,000 pesos, enough na to. Next naman na nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang thermal. Kagaya nga na sinabi ko, hindi naman ako nag-heavy gaming dito, pero dun kasi sa ginawa nating gaming test before, kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link sa description sa device na to.
Ayun na nga, kaya niya naman yung mabibigat na game pero syempre nasa lowest graphical settings and lowest FPS settings lang tayo doon. Ayun na nga, wala akong nakitang problema kapara ko yung pagdating sa kanyang thermal. Hindi ko siya nakita nag-overheat to minute or kahit nag-thermal throttle, hindi ko siya na-experience sa ganoon sa loob ng ilang buwan na paggamit ko dito. So ito lang mga kapara ko yung nagustuhan ko sa Tecno Pova 5 Pro. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga hindi ko nagustuhan at for sure ito yung inaantay ninyo. Unang-una mga kapara ko, which is pinaka-basic information sa kanya, yung kanyang display. Dahil ito ay naka-IPS LCD lang. So alam naman natin yung Tecno Pova 6 Pro is naka-AMOLED display na to, which is dapat lang dahil nga upgrade version to ng Tecno Pova 5 Pro at medyo mataas kasi yung presyo niya. Pero meron din namang benefit itong mga IPS LCD. Yun na nga, syempre iwas tayo sa AMOLED Vern. And then maganda yung kanyang color correction dahil hindi siya enhanced unlike sa mga AMOLED display na mataas ang contrast ratio. So benefitable lang naman yun sa mga nag-edit kagaya ng mga nag-edit sa Lightroom or kaya nag-edit sa CapCut. Kung gagamit kayo ng mga color grading effect, etc. Yan, benefitable to sa inyo. Pero bukod doon, wala na siyang ibang benefit pa. Bukod doon sa dalawa na sabi ko. So yun na nga, hindi ko nagustuhan yung kanyang IPS LCD display dahil nga gaming phone daw to sabi ng Tecno pero hindi naka-AMOLED display. So medyo eke siya doon sa part na yun. Pero yun nga, yun din yung naging reason kung bakit medyo mababa ang presyo ng device ito, which is acceptable. So, yung next naman na hindi ko nagustuhan dito ay yung kanyang mobile data. Dahil kapare ko, bukod sa mahina to, ay hindi siya nagmi-maintain sa 5G connectivity nito. At kagaya ng sinabi ko sa inyo dun sa Poco X6 review natin na kinakailangan at napaka-crucial sa akin ng mobile data. At hindi yun kayang ibigay ng Tecno Pova 5 Pro dahil nga yung kanyang connectivity ay hindi talaga ganong kalakas. Bihira lang na nakita ko na yung connectivity nito ay pumalo ng 5G. So don't get merong mga kapare ko, alam ko nakadepende yan sa area or dun sa specific na lugar kung nasan ka, kung meron na ba dyan 5G connectivity, and also nakadepende na rin yan sa network kung nasan ka kasi merong mga lugar na kung saan pang smart lang, pang globe lang, pang dito lang, mga ganyang bagay. So kinakailangan natin yung i-consider. Pero trust me mga kapare ko, dito sa area ko halos lahat pwede na magkaroon ng 5G connectivity, lalo na yung mga smart and also dito SIM card. Globe na lang yung problema. And guess what? Yung SIM card na ginagamit ko is dito SIM card kasi napakamura kapare ko yung mga promo nila doon. And then yung SIM card na ginamit ko dito ay yung first review natin ng dito SIM card. Kung napanood niyo yun pa rin yung gamit-gamit ko na SIM card hanggang ngayon. Which is alam niyo na matagal na akong dito user. At alam ko rin na 5G connectivity or connected na itong lugar ko, kaya medyo ekes talaga sa akin yung hindi pagkakaroon ng 5G connectivity niya, lalo na kapag umaalis ako, which is napaka-crucial para sa akin. So para sa akin lang naman. So next naman na hindi ko nagustuhan dito mga kapare ko ay yung kanyang camera sa video capability part. Kagaya na sinabi ko, goods yung camera capability nito pagdating sa photo, okay, pagdating lang sa photo ha, pero pagdating sa video part, talagang medyo tagilid to dahil hindi ko talaga nagustuhan siya personally pagdating sa kanyang video quality. So para alam niyo yung pinopoint ko, yung supported video resolution nito is 2K at 30 FPS at kaya niya rin naman mag-shoot ng 1080p at 60 FPS at meron din tong ultra stabilization mode which is bababa yung kanyang video resolution sa 1080p at 30 FPS. At pagdating sa kanyang stabilization, okay naman, gumagana naman yung kanyang EIS or built-in EIS system niya. And then, smooth din naman talaga yung video pagdating sa 1080p at 60 FPS. However, pagdating sa 2K at 30 FPS, hindi na ganun kaganda kapare ko yung kanyang quality. Plus, hindi din ganun kaganda yung kanyang sharpness, yung clarity ng video, and also yung color. Kasi sometimes, medyo matingkad or saturated yung kulay niya, as in maganda tingnan, lalo na kung merong magandang lighting galing kay haring araw. And then kung mag-take ka na ng video sa hindi ganun kaganda yung lighting or kaya paggabi na or hapon na or as in wala ng araw, mga ganung bagay, eh masyado nang wash out yung color niya or sabihin natin super soften, wala na yung sharpness ng video. And then pagdating sa clarity ng video, medyo nawala na dahil medyo mas naging noisy tingnan. And then pagdating sa color, nga sabi ko na kanina, wash out masyado. So ganun din kapare ko yung scenario pagdating sa kanyang front facing camera at hindi ko na masyadong sisihin yung part nito, basta pagdating sa kanyang video camera ay hindi talaga sa akin pasado. So sarili ko namang criteria yon. Next naman na hindi ko nagustuhan dito, usually pwede naman ito ma-fix at na-fix ko na rin naman pero natagalan ako i-fix, ay yung kanyang ads and bloatware. By the way, pagdating nga pala sa bloatware ng mga Tecno phones, meron ako nagawa dyang review or meron ako nagawa dyang way para i-remove yung mga yan. Pwede nyo panoodin tong video na to, which is tinuro ko dyan kung paano at kung ano yung mga bloatware na kinakailangan nating i-remove or alisin sa ating Tecno phones. So panoodin nyo na lang yung video na yon, mabilis lang naman yon.
So mabalik tayo. Pagdating sa kanyang ads, ang naging problema ko lang naman doon banda sa may drawer mode. Sa drawer mode kasi kapag inap mo to, may makikita ka dito sa pinakataas sa part yung mga app recommendations nila. Na kung saan kapag napindot mo, automatic mapupunta ka kapare ko doon sa website. Okay, sa website hindi siya application na ipapa-install lang sa inyo. Na kung saan doon sa website na yan ay doon nyo lalaroin yung game at meron kayong way na i-install ito. Isa kasi itong function kapare ko ng game center nila na kung saan pwede naman nating i-disable or kaya pwede nating i-hide yung game suggestion ng game center dito sa ating drawer mode, which is madali lang naman i-fix pero annoying pa rin mga kapare ko. Anyway, magbubo na tayo sa part na yan at pag-usapan natin yung last problem ko pagdating dito kay Tecno Pova 5 Pro. But technically, hindi pa talaga siya ganap na problema. As in, parang sabi-sabi pa lang to or rumor pa lang, which is nararanasan ko na rin naman at sa part yun kapare ko ng software update. Sa loob kasi ng 6 months na nagamit ko tong Tecno Pova 5 Pro ay 2 hanggang 3 beses lang ako nakakuha ng security patch update. At yung pinaka-latest na nakuha ko, which is ngayong February lang, at hindi ko pa pina-flash doon sa aking Tecno Pova 5 Pro kasi nag-aantay pa ako ng mga problem or issues nung update na to. Kahit na security patch type to, nag-aantay pa rin ako ng mga common issues na makikita natin sa mga Facebook group or mga i-share nila sa community. Which is maganda mga kapare ko na dapat ganun din yung ginagawa ninyo. Sumali kayo sa mga group sa community, kagaya ng Poco na meron Poco community. Sumali kayo doon kasi yung mismo community nag-update if meron bang problem or issue doon sa mga software update, kinakaharap ng device na yun, specific model, which is magiging aware kayo kung same kayo ng device. So, dapat ganun yung gagawin ninyo. Anyway, mabalik tayo doon sa problem. Kagaya ng sinabi ko, rumor pa lang to or sabi-sabi pa lang kasi based sa mga na-experience sa mga Common 20 Pro user. Dahil na-release lang naman ng Common 20 Pro user noong May 9, 2023. So, mag-iisang taon pa lang siya ngayong May. At kung wala na sila natatanggap ng mga software update, malamang sa alamang yung Tecno Pova 5 Pro, ganun din yung nangyayari. Pero sa case ngayon ng Tecno Pova 5 Pro, nakakuha pa naman tayo yung latest niya ngayong February. Kaya hindi pa rin natin masabi kung mawalan na nga ba talaga to ng software update kasi hindi naman nagbibigay ng information ng Tecno dito kung gagawin nila yun or hindi. Basta sinasabi lang nila na 2 years, ibibigyan namin kayo ng software update 2 years. Pero hindi na natin alam kung meron pa ba talagang dadating. And I hope kung mawawalan man to ng software update, sana pumalo pa to or umabot mo to ng Android 14. If kaya nung Tecno Pova 5 Pro, which is sa tingin ko kaya naman. At kung mangyayari yun, okay na kahit mawalan, basta meron pang mga common na security patch kasi kinakailangan yun lalo na kapag maraming bug na nakuha or nangyari doon sa Tecno Pova 5 Pro. Sana nga lang, sana lang naman. Anyway mga kapare ko, ito yung conclusion ko after ng 6 months sa paggamit nito at sa tanong na ano nga bang mas magandang bilhin na device sa Tecno Pova 5 Pro or Tecno Pova 6 Pro. Sa akin mga kapare ko, nakadepende yan sa personality ninyo or lifestyle ninyo. Kumbaga, hindi naman natin talaga may kakailan na yung presyo ng Tecno Pova 6 Pro ay sobrang mahal unlike dito sa Tecno Pova 5 Pro. Pero kung need mo talaga yung display na AMOLED display habang naglalaro ka, gusto mo ng medyo immersive or maganda talaga yung graphics quality dahil nga mataas ang contrast ratio ng mga AMOLED, go for AMOLED. At kung gagamitin mo siya sa ibang mga bagay kagaya ng panonood ng mga movies, panonood ng mga anime, go na go doon. Malaki din ang battery niya, maganda rin yung camera niya, mas maganda dito sa Tecno Pova 5 Pro. Para-recommend ko talaga yon. Pero kung gaming part lang naman ang pag-uusapan natin, talagang gusto mo lang maglaro ng mga common game, hindi mo kinakailangan mag-upgrade sa Tecno Pova 6 Pro or bumili ng Tecno Pova 6 Pro. Tecno Pova 5 Pro is enough dahil same lang po ng chipset na ginamit sa dalawang device na yun. So kung ang reason lang naman ay gaming, syempre hindi nyo na kinakailangan pang bumili ng Tecno Pova 6 Pro. Tecno Pova 5 Pro ay okay na dahil nga same lang sila ng chipset, same lang to ng lakas at same lang din sila ng problema pagdating sa mobile data. Kaya yun yung masasagot ko about dun sa mga nagtatanong sa akin. At nasagot ko na rin naman yan sa review natin sa Tecno Pova 6 Pro. Kagaya na sinabi ko, if lumagpas ang 10k yung presyo nun, matic, hindi ko siya marirecommend sa inyo kung gaming lang yung usapan. Pero kung bibilhin nyo siya dahil dun sa ibang specs niya na nasabi ko nga kanina, syempre definitely yung Tecno Pova 6 Pro yung panalo dun dahil marami talagang upgrade yung Tecno Pova 6 Pro sa ating Tecno Pova 5 Pro. Yun nga lang, hindi sa performance, kung hindi sa ibang aspeto lang, kagaya ng display, camera, at iba-iba pa. Anyway, yun lang, dito natatapusin yung video. If meron kayong mga hindi na laman or gustong alamin sa video na to na hindi ko nasabi, sabihin nyo lang sa comment section, pag-usapan natin yan. Anyway, yun lang, peace!